At nagbabalik naman tayo dito sa schoolmates. Nitong mga nakalipas na araw ay samot-samot saring stigma ang naglabas na sa social media. At dahil dyan, pumili kami ng iilan sa mga issue na ito para i-clarify at para madinig natin kung ano nga ba ang opinion ng ating mga incumbent at aspiring SK. Mga ano ba to, Gina? Mga SK memes? Yes, of course. Una sa listahan natin, sa tingin ninyo, paano nyo ma-assure na walang mga ganitong aktibidad during campaign and election period? Ang sabi nga nila, ang sobre para sa Oktubre. Ayan. Okay. Colleen. Vote buying, guys. Vote by. Yes. Actually, hindi mo naman talaga ma-assure na hindi gagawin ng mga tumatakbong SK yan or yung mga ngayong incumbent na gustong tumakbo into higher position. Hindi mo talaga siya ma-assure na hindi nila gagawin yan. Pero kasi, ang pinakamaganda na lang sigurong gawin ng mga tao, syempre tayo as kabataan tayo, matatalino yung mga kabataan eh. Alam nila kung ano yung binibigay mo. Alam nila kung anong tulong ba yung klase yung binibigay mo, kung tulong ba talaga to o binibili mo yung boto nila. So, ayun. Okay. So, nagtitiwala tayo sa talino ng mga botante natin. Wise lang, no? Wise. Oo. Mindset lang, Sure, mindset. Yes. So tama naman si Colino, talagang hindi naman talaga siya maiiwasan. Siguro yung isa rin na pwede natin gawin since incumbent kami. Raise ng awareness na malito, na hindi dapat to ginagawa. And also, from the, di ba nagkakaroon din kasi ng campaign before regarding voters education. Right. Isa rin siguro din na maging part, isa rin siguro maging magandang part natin na kapag alam natin na merong gumagawa nun, ire-report natin. Tayo yung maging voice na hindi to tama. So, instead na bantayan, nagbigay ba to o hindi, pag nakita natin na may mali nang ginagawa, tayo na yung mag-initiate na magsabi sa mga lokal na pamahalaan o kung sino man ang namamahala na hindi tama yung ginagawa. Call out. Legal action. Picture mo, tapos send mo agad sa ano. Send agad. DILG. Huwag matakot, di ba? Ikaw, Jessie. Jessie. Sa lugar namin, wala kasi po kami nadatnan na ganyan. Tsaka Hindi iba, sumabot. Sa Pasig, Charot. sa Pasig umaagos ang pag-asa. Di ba, tsaka Jessie? may naging pamantayan na rin po kasi yung mga tao doon sa amin. Meron naging batayan. Ayun po. Ano. Pero sa tingin nyo, kunwari, mga botante, okay lang bang tanggapin itong sobre ngayong Oktubre? Honestly, personal, for me, kung ako yung bibigyan, hindi ko talaga tatanggapin. Kasi alam ko naman kung para saan yun. Pero hindi ko kasi ma-i-instill or hindi ko mapipigilan kung ano yung maiisip ng iba. Baka yung iba gustong maging practical, pero alam nila kung ano yung tama. Pero on my own opinion, hindi dapat. Ikaw, Colleen, ano mapapayo mo? Hindi siya dapat tanggapin. Pero, kasi merong mga kabataan din naman talaga na tumatanggap nun. Eh since matatalino nga sila, hindi naman kasi nalalaman ng mga tumatakbo kung iboboto mo ba sila eh. So tanggapin mo yun kasi para sa'yo naman talaga yun. Yeah. Alright. Actually, that's a very practical or pragmatic approach. Kasi isipin mo, para sa mga karamihan sa mga kabataan at mga pamilya na isang kahig at isang tuka sa isang araw at may ganyang grasya tuwing eleksyon. Let's face it, schoolmates, That's the reality. ang realidad ay kapag eleksyon, pakiramdam ng mga botante ay uulan ang blessing sa kanila dahil ito nga ang ginagawa or may vote buying na nagaganap. Pero tandaan natin na hindi lang boto mo ang binibili doon, no? Dignidad mo rin at yung iyong mga prinsipyo. Sige, onwards naman tayo to our next photo. Ayan. Nako, Nakaplaka. nakaplaka. It's hinging on entitlement, 'di ba? Syempre, iba ang dating kapag SK SK ka, ako. 'di ba? So, in what way ba natin mapapakita or ninyo napapakita na hindi naaabuso ang power na ibinibigay sa inyo or ibibigay sa inyo ng kabataan? So, meron ba tayong way to hinge on discipline or how do we actually instill the discipline, pati sa mga kapwa niyong liderato. So, simulan mo natin kay Colleen. Siyempre, as SK leaders, kailangan maging good citizen din tayo sa bawat barangay natin. And siyempre, kung nakikita nga natin yung mga ganyang klase, for example nga sa daan, meron kang nakikita na hinuhuli ng mga traffic enforcer, tapos sasabihin, SK po naman ako ng gantong barangay, ganyan-ganyan. So, dapat siguro, i-seminar or sabihin sa mga kabataan, lalo na sa mga SK officials, na ang pagiging isang SK, hindi siya
hindi siya pribilehiyo. Responsibilidad siya na meron kang mga responsibilities para sa mga kabataan. Right. Tama. So sa akin naman, di ba, regarding nga sa entitlement, actually madami naman talagang ganyan. Hindi yan maiiwasan. Pero personally, ako, nahihiya kasi ako kapag ginagamit ko yung pagiging SK ko or yung position ko para makalamang or magkaroon ng advantage over other people. For example, pumipila ka lang sa isang government agency, syempre may kakilala ka. Dapat mas iniiwasan natin na mauna. Dapat parang as simple as that na falling in line, dapat alam mo yung position mo. Na hindi porket SK ka or something, ay dapat mauna ka. Kaya yun din yung gusto namin na ibigay or instill sa mga isip ng mga aspirants. Na hindi talaga yan dapat ginagawang privilege. Kasi nga sabi nga ni Spider-Man, di ba? Great power comes with great responsibility. So more than the benefit, more than the privilege, dapat mas alamin mo kung ano yung dapat mong gawin. Hindi yung kung saan ka makikinabang. Right. Truly. Siguro may tanong ako kay Jessie. Jessie, yung plaka mo ba? Ganun. Or magiging gano'n. Next SK, About naman just sa entitlement po, siguro yung mga taga sa amin po, hiya na lang din po siguro ang makukuha nila kapag ginawa nila yan. Kasi sa Pasig po, meron na po kami tinatawag na anti-EPAL law po, ayan. Na-enforce sa Na isang kanila. batas. Bilang ako po na aspiring pa lang, sa mga past events na ginawa ko, wala talagang names or pictures po na ginawa. So, for the people lang talaga. Ayan. Oo, tsaka public servant ka, so dapat uunahin mo yes. talaga ang kabataan. So, sige, next na tayo. Ayan ang ating final photo. Oh my God! Oh my God! Talagang, alam mo, shook! Ay, may SK officials pala kami. May SK kayo? Gulat Diba? yun. Lalo na kapag nagpo-post sa mga projects yung mga ibang barangay, tapos mag-share yung kabilang barangay. Oo. Sana all. Yan. Ganon. So how about naman ito, Colleen, Charmaine, and Jessie, na hindi daw nararamdaman ng mga kabataan ang mga SK officials nila sa kanilang mga barangay? Paano kaya mas magiging aggressive, in leading the youth, and paano nyo matatanggal yung ganitong stigma, ganitong kaisipan sa mga kabataan, at lalo na sa social media? Colleen. Siyempre kasi lagi naman natin nakikita yon na may mga nagsasabing, ay, may SK pala kayo. Kasi bakit? Ang lagi kong sinasabi sa mga kabataan sa amin, hindi mo mararamdaman ang sangguniang kabataan kung hindi ka nagkakaroon ng community engagement. Hindi mo malalaman yung mga proyekto at programa ng mga kabataan kung hindi ka nakikisama. Kung hindi mo nga mararamdaman yon dahil, for example nga, merong mga kabataan sa atin na mas inline sa sports, pero ang proyekto na SK ngayon about education, hindi mo talaga siya ganang mararamdaman kasi sports ang tutok mo. Pero hindi lang naman kasi education or sports yung mga iniisip na SK. Napakaraming projects ng SK sa bawat barangay. And iba-iba ang SK ng bawat barangay. Merong mga barangay na maliliit ang pondo, merong mga barangay na malalaking pondo. Pero ang kabaliktaran naman nun, kapag malaki ang pondo mo, ibig sabihin nun, marami rin yung mga kabataan na kailangan mong pagserbisyohan. So, hindi dapat siya na parang sana all may ganito sa kabilang barangay. Kung kaya lang naman ni SK, bakit hindi? Bakit hindi niya ibibigay sa'yo? Ito nga yung tungkulin na gusto niyang ibigay sa inyo. Right. Good. Charmaine? So sa amin naman, fortunately, wala naman so far yan. Pero sa tingin ko kasi pinaghirapan din naman ng SK Council Does namin yan. Pero sa mga ibang barangay, for example, mga youth constituents talaga na nag-share, I think dapat dun sa mga SK na pinapatamaan, wag nilang gawing negative. Parang take it as a positive or parang constructive criticism na bakit hindi ako nararamdaman? Bakit hindi kami nararamdaman? Ibig sabihin, meron ka pang pwedeng i-step up. Tama. Dun Challenge. sa it's a challenge na pwede mong kausapin. For example, yung grupo ng mga nagsishare na eto yung projects namin, baka pwede kayong makasama. Kasi sa tingin namin na as SK, kayo dapat yung nag-reach out Tama. to them. Well, positive na meron silang engagement kasi talagang kung gusto nga naman nilang sumali, dapat naman tinitignan nila, for example, yung page, nagtatanong sa barangay. Pero dapat tayo as SK, tayo yung manguna sa pag-reach out and pag-build ng rapport or interaction with them. Exactly. Kasi di ba nga nung eleksyon, umaraw, umulan, bumaha, lumahat na. Nagdo-door-to-door kayo, focus. Pero pagdating ng... Hindi lang sa SK yan, ha? National hanggang On a lokal, national di ba? level. Oh,
National, So, local, ayan. SK, lahat. So, syempre, dahil mainit-init ang ating usapan, alam kong mas mainit pa ang mga komento natin later on. Kaya naman huwag kayong bibitiw dahil magbabalik pa ang Schoolmates!